Buo na ang araw ng dalawang batang fan na ito pagkatapos na maka-high five nila si Stephen Curry mga idol. Ang saya ng dalawang Minnesota fans na ito. For the first time gumamit ng 14 players sa first half itong si Coach Steve Kerr. Lahat ay kanyang inilalagay sa kanilang rotation. Pat Spencer, Modi, Payton, Gui Santos, Davis, Knox, Braxton, Looney, Kuminga, Podziemski, Hill, Post, Butler, and Green. For the first time, isa lang, si Coach Steve Kerr lang po ang gumawa ng ganito sa history ng NBA. Ayon mismo kay Coach Steve Kerr, hindi raw madali itong pagkawala ni Stephen Curry. Hindi raw ito basta-basta na siya'y papalitan lamang ng isang manlalaro. Si Trayce Jackson-Davis ang kanyang inilagay sapagkat nangangailangan sila ng scoring, pero inamin niya na kanyang hinahanap pa ang tamang formula sa lineup na ito na walang Stephen Curry. Ito naman ang sinabi ni Jimmy Butler patungkol sa sinasabi ng mga NBA fans patungkol sa playoff Jimmy version. Ayon pa mismo kay Jimmy Butler sa isang panayam sa kanya pagkatapos ng kanilang laban, wala naman siyang ekspektasyon o pressure patungkol sa Jimmy Butler playoff. Basta't para sa kanya, naglalaro siya ng basketball sa tamang paraan. Kung kinakailangan naman daw na siya'y umiscore ng 40 o kahit na ano pa man ay gagawin niya. Pero hindi rin naman daw siya katulad ng ibang malalaro na nagiging makasarili. Inamin niya na kaya niyang maghalimaw pero kinakailangan niya rin siguraduhin na okay ang kanyang mga kasama na ito'y kanyang napapasahan ng bola. Samantala sa mga nagdududa na parang denaya raw ni Paul Pierce ang kanyang paglalakad galing sa kanyang bahay papunta sa studio, eto mga idol, kanyang pinost ang screenshot kung saan tinatrack niya araw-araw ang kanyang paglalakad. At sa araw nga ho na ginawa niya yung kanyang ipinangako, eto mga idol, tumabo sa 33,000 mahigit ang kanyang hinakbang galing sa kanilang bahay papunta sa kanyang pinagtatrabahuan. Ibig sabihin nito ay legit po ang kanyang ginawa. Eto na ang mga laban sa ngayon mga idol, bakbakan na to, kampihan na, saan ka? Pumili ka lang dyan ng team na sinusuportahan mo, pwede ka na makatalpak, ang link ay nasa comment section lang. Pipili ka lang dyan, kapag panalo, aba syempre jackpot, panalo ka rin. Gamitin ang promo code at sa mga first timer, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Talpak responsibly. Kung magkakasundo si Reeves at ang Lakers sa isang extension, 89 million lamang sa loob ng 4 na taon ang maibibigay ng Lakers sa kanya. Mababa po yan dahil po yan sa CBA limits mga idol. Pero kung hihintayin ni Reeves na magiging free agent siya sa taong 2026, pwede nga siyang sumahod ng 42 million bawat taon. Malaki ang kanyang sasahurin mga idol, pero ang tanong ay kung gugustuhin nga ba ng Lakers na bayaran, pasahuran itong si Reeves ng 40 million plus bawat taon. Hindi na satisfied ang Lakers sa kanyang performance. Ayon naman sa mga analyst, kung ilalagay raw itong si Reeves sa ibang kupunan, hindi ito magiging third option. Siya'y isang normal na role player lamang, pero sa Lakers, ginagawa siyang pangalawang option kay LeBron at kay Luka. Pero somehow sa playoff, hindi nga niya naibigay ang gustong makuhang numero ng Lakers. Para sa inyo mga idol, worthy nga ba? Deserving ba itong si Reeves na makatanggap ng 40 million na sahod bawat taon? I-comment lang yan.